Network Entertainment. Araw-araw ko na parang o kaya minsan binabalik-balikan ko siya na parang pagka medyo lost ako, ganun, gumagamit na ako ng lost. Pero pagka medyo hindi ko alam kung saan to papunta, ganun lang, sinasakyan ko siya na ito pala yun. Na, ang sarap, di ba? Kahit sa buhay natin na hindi natin alam na yung pala yung kakahinatnan ng mga ginagawa natin. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show, powered by the Pod Network. Kasama natin ngayon, tagal na nating di nakakasama to. No? Isang stand-up comedian, isang actor, isang model, ba to? Bahagi ng #1 comedy podcast sa buong Pilipinas, ang The Cool Pals. Mula Comedy Manila, para sa inyo. Mag-ingay para kay Nonong Balinan. Boom! What's up? No, Oy, kumusta? Pare? Tol, kumusta, pare? Oh my God. Yun. Ito, anong tawag dito? Masaya naman at kita nyo naman. Ibubungad ko na sa inyo. Napakaganda ng t-shirt ko. Agad-agad. Ito, kita nyo naman. Oh, Ay, collab. grabe naman. Oh. Nakakatuwa naman. Ang galing ng artist nyo. Talagang kuhang-kuha si Daniel Padilla dito. Thank you. Ako, nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ng collab shirt sa inyo. Sa Linya Linya. Tsaka, tol, sabi mo nga, matagal na tayong hindi nakita. Linya Linya podcast. Kasama pa natin si Victor noon. Grabe. Nakita tayo dun sa Mandaluyong. Oo. Sa condo unit pa yan na nirerentahan ko. Sa may Mandaluyong na rin yun. Pucha, 2018 pa ata pa. Pare. 2018, gagi. Tagal na nun. 7 years. Pucha, 7 years. Nakakatuwa nga may mga cool pals na kumbaga na-convert yung nung nakikinig sa inyo tapos nung napakinggan daw ako, ayun, na sumunod daw dun sa Cool Pals. Kaya pala nabawasan ng gusto yung mga listeners na linya-linya. Kayo ba't kasi, hindi, ano yan, tawag dito na. Lumipat pa. Kayo naman, pag lumipat kayo, makinig pa rin kayo. Sharing naman tayo palagi. Grabe. Nung, alam mo, yung uling episode natin na yun, magkasama pa kami ni Vic. Isa sa mga #1 episodes ng Linya Linya Show, promise. Thank you naman. So nakakatuwa kasi, yung episode na yun, isa sa top episodes namin. Lagi hinahanap si Nonong. Ang tagal na nun, pero may mga bumabalik-balik sa episode. Tapos, nung nag-guest naman si James at saka si GB, nag-top din yung episode na yun. So, grabe talaga Cool Pals, no? Si Muman at si Rems na ang kulang na hindi ko na-interview. Oo nga. Ang tagal Tsaka si Roger. Tsaka si Roger. Ang tagal ko nang pinapangarap, pero Mangyayari dami yan. nangyayari. Ang maganda sa amin, ang maganda sa amin, hindi kami tumatanggi. Wala kaming tinatanggihan na opportunity na, ayun, makakolab yung mga, katulad ninyo, yung mga tropa natin. Game lang kami palagi. Tsaka, alam mo naman sa community natin, tulungan lang palagi. Kaya saya, no? Nag-merge and ang tagal na pare, no? 7 years ago. Tapos ngayon lang ulit. Ang dami nangyari nung 7 years na yun. Kutya, ang dami nangyari. 7 years, gagi, nag-pandemic pa, di ba? Dinaanan natin yung pandemic. Pero, ang maganda, ano pa rin? Palakas pa rin ang palakas, no? Ang maganda, dire-diretso pa rin. Tsaka, yung nakakatuwa na, ito, pwede na tayo maganto ulit after ng pandemic. Tsaka enjoy tayo, no? Kahit na ang tagal na. Malinaw na gusto natin yung ginagawa natin. Kasi mula pa nung taon na yon na medyo wala pa tayong listenership masyado. Actually, hindi pa nag-start na ba ang Cool Pals nung na-interview ka namin? Oo, ano kami? 2000, parang nag-start na pero 2019 kami. Wala pa. Alam ko, pinaplano pa lang yun. Baka pinaplano pa lang, Oo.
nauna ka ata naming na-guest kasi isa ka sa mga una naming guest eh. Tama. Oo. 2019 kami. 6 na taon. O tama, oo nga, no? Ang galing na gano'n tayo, napa-throwback tayo ng konti doon. Saka full circle tong episode na to. Kaya, pero no, alam mo sa tinagal-tagal natin magkakilala, parang yun nga, dahil hindi kita na-interview ng solo, hindi pa rin natin napagkukwentuhan yung background mo, ano mo. Siyempre, malamang sa Cool Pals na discuss mo na, pero sa dami rin ng episodes nyo, no? Parang ang dami nyo nang na-cover na iba't ibang topics. Maganda rin to na solo kita. No? Solo ko si Nonong. Shit na, tatakpan ko yung boobs ko. Ang tagal nang hinintay ko masolo ka. Pare. Nung una kasi, pinaghatian ka pa namin ni Victor eh. Kinaya ko kayong dalawa. Pero nakakatuwa naman na makabalik dito ulit. Kasi malapit sa puso ko yung linya-linya. Malaki yung suporta niyo sa amin. Lalo na sa stand-up kayo, tol. Sobrang laki ng suporta niyo sa stand-up. Tsaka hindi kami nawawala sa mga events ninyo. Di ba? Tsaka hindi, parte ng yan. Kung makikita niyo yung aparador ko, parte ang linya-linya ng, malaking parte actually, ng aparador ko yung linya-linya. Kaya salamat din nung, syempre, over the years, grabe, nung pag-boom din ng stand-up comedy scene, ng Cool Pals sa podcast, no? Tuloy-tuloy rin yung tiwala nyo sa linya-linya na mag-partner. Kaya very thankful din kami doon, pare. Oo, pare. Kaya saya makita kami, lalo na pag nagkukwentuhan kami ni Victor, talagang di namin maiwasang mag-throwback eh, kasi nga nasimulan natin na wala pa eh. Wala pa. Kahit sa shows, nung nanonood din ako sa inyo, maliit pa, may mga nagkukwentuhan pa habang nagpa-perform kayo. Alam mo yun? Parang, ikaw, di ba, open mic ka din eh. Oo, nag-try din ako. Nag-try ako sa Tomato Quick. Yun yung sinasabi ko na habang nag-open mic, may mga crowd na walang planong makinig ng open mic. Nagkukwentuhan talaga lang sila. Totoo. So parang, kawawa talaga. Totoo, pares tayo. Ako, doon ka ba nag-start? Sa open. Nakapag-try lang ako sa Tomato Kick, pati sa yung sa may Kapitolyo, sa Titos, yung dating Titos, yung masarap yung ribs. Brad and Pitts. Masarap yun. So nakatry din ako ata 2 beses sa Brad and Pitts. Sa Tomato Kick, siguro nakadalawa din na-try ng open mic. Tomato Kick, sobrang sa akin yun. Sobrang hindi ko malilimutan kasi doon ako sinilang eh. Parang yun ang venue kung saan talaga, yung kung alam mo yun, yung unang kaba, ganyan. Yung parang first time mo mag-motel, ganun. Kinakabahan pa, ganyan, di ba? Yung parang, shit, anong mangyayari ngayong gabi? Parang ganun. Makakascore ba? Makakascore ka ba? O, ang tawag dito, di ba? Parang, sa isang bagay na hindi mo pa nasusubukan, sobrang taas ng anxiety mo kung ano yung mangyayari. Oo. Ano pa nga yun 2 pa kami. Nasa YouTube pa yun. Kung gusto nyo makita, 2 kami noon, si JC. Kwento ko yung tropa ko na yun. Si JC kasi college friend ko yun. So, dahil halos pares kami ng humor nun. Pagka nasa tambayan, kami din yung bangka, ganun. So, may ginagawa kami din dati, yung Carsoncillo Show. Saluhan kami dun. Mga kataranto doon namin. Kasi kami sa Carsoncillo Show, wala kaming script. So, bibigay lang ng topic si Diego. Si Tala. Si Tala. Bibigay lang ng topic. Kukunan niya kami. Tapos, bahala na. Ganun. So, sinubukan na kami nung nabigyan ako ng chance na matawagan ni Eri Niman dahil merong open mic sa Tomato Kick. Kala ko kung ano ba yung open mic, ganyan. So, nung pagpunta namin dun, pucha yung setup niya, di ba? Parang hindi siya, makikita mo talaga yung setup nung Naglamag-lamag. Dito, pwede na dito. Parang, tsaka yung sound system, hindi rin maayos, ganyan. Lang talaga siya, kung nandun ka, parang
tambayan, inuman lang talaga siya ng magbabarkada. Mura beer. Mura beer. Pucha, madali ka Sarap malalasing pagkain. nun. Masarap pagkain. Sarap pagkain. Ang di ko makakalimutan dun na pagkain, yung ano nila, seafood marinara ata, tsaka yung Alfredo na pasta. Kasi yun nga, pagka open mic, nagpapakain yung bar. Salang kami ni JC nun, pucha. Pagsalang namin ni JC, talagang kabado din kami. Bagong mundo. So, medyo nakapagpatawa naman kami. First time ko ma-meet sila GB doon. Nakita ko sila GB. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Nakaka-addict kasi. So parang yung masasabi ko na parang dahil parang class clown ako dati. Tapos hindi ko naman alam yung mundo na meron palang ganun. May stand-up comedy pala. Tsaka may ganun palang genre na ginagawa mo siya sa classroom na nagpapatawa ka sa mga tao. Nung nasubukan ko siya, sabi ko, shit, pucha, ito pala yung mundo para sa akin. Ayun na, nagdire-diretso na. Parang ilang taon na ako nun simula nun. Uy, sakto, September, tol. September yun? September yun, Oh gagi. my God. Hindi ko alam kung wala kasing, hindi ko nakalimutan ko na kung kailan yung specific, pero meron akong, basta parang binabalik, parang nag-set na lang ako ng date na September 25. Yun yung anniversary ko. Happy anniversary, pare, tol. sakto. Grabe. Yun din, sakto din yun sa dun sa, kasi di ba nung nagkaayaan tayo dun tungkol dun sa, yung sa tayo, parang talagang sobrang malapit sa puso ko yung show kasi para siyang anniversary show, ganun. Kaya game ako. Sakto pala na anniversary show. Grabe, medyo full circle talaga tong Oo nga, episode na naalala to. ko ngayon. Oo. September din yun. September na nag-start si Nonong sa stand-up. Oo. Tapos bandang QC, Libis, Isun pare, papunta doon. Ah, Pare. Nakakatuwa kasi dahil si JC kasi, dahil syempre nakausap namin sila GB nun, sabi, hindi daw pwede kasi sa stand-up comedy yung dalawa. Oo. Siguro ibang stand-up comedy yung Pork Chop Duo, dalawa sila eh. Pero dun sa ginagawa nila nun, isa-isa lang. So si JC hindi siya sumama eh. Parang siguro iba talaga yung linya niya, ganun. Ako kasi na-inlove talaga ako sa comedy nung nasubukan ko yung nagpe-perform na mag-isa at nakakapagpatawa. Gagi mahirap dun sa tomato cake. Talagang dapat mataas matibay ang sikmura mo kasi pagka bumitaw ka ng joke doon tapos di nakakatawa, maririnig mo yung daan ng truck eh. Totoo. Diba? Sabi, Doon. Ang mahirap na room siya. Pero pero doon ko rin naranasan yung unang malakas na tawa ko doon. Tapos doon na ako na in love. Tapos nakakatuwa lang na parang dahil may kita mo na yung may mga kabaro mo. Alam mo yun? Yung parang, shit, yung mga stand-up comedian ka din o comedian ka din, may kilala mo sila unti-unti. Lahat, makikilala mo, may babae, may LGBT din, may iba-iba eh. Tapos magkakaroon ka ng mga panibagong kaibigan na mga comedians din. So magkakaroon ka ng circle na parang, shit, ito pala yung parang yun nga, sinabi ko kanina na parang, shit, dito ako nabibilong talaga. nung nakita mo si GB doon, kilala mo na siya, hindi pa? Hindi pa. Doon pa lang. Oo, So, dun anong pa lang. impression mo kay GB? Si JB nun siya yung nag-handle ng open mic. Nakakahiya nga kasi si JB di nagagalit eh. Oo. Hanggang ngayon, hindi nagagalit. Siya talaga eh. Ewan ko parang, kung ako sa comedy, siya tatay ko talaga eh. Kumbaga siya yung nag-inspire sa akin ng, kung kita mo, tumutugtog si JB. Ako, meron din ako Oo nga, no. Tapos hindi ko naman makukuha yung total style niya. Pero, kumbaga parang, kung gaano siya, dahil sinishare na rin niya yung sinishare, hindi siya madamot sa sa knowledge niya sa stand-up. Kaya, pagbaguhan ka, ginaguide ka niya eh.
magaling pa siya dun sa nakikita niya yung strength mo tsaka yung weakness mo. So pag kung sinasabi niya yung pwede yung ganito gawin mo or pwede mong gawin yung ganito hanggang sa nakikita mo na yung sa sarili mong style, nagagawa mo na yung mga binibigay niyang tips. So nung nakita ko si GB, siya yung nagpaupo kasi sa akin yung parang binibi niya ako parang daddy talaga yung upo ka dyan, magkwentuhan tayo. Hanggang sa, kasi syempre kailangan mo sa isang mundong gagalawan mo, may isang tao talaga na mag-guide sa'yo eh. So si GB yung ganun sa akin, siya yung nagbigay ng liwanag, parang ganun. Sobrang hero ko talaga si GB, parang comedy hero ko talaga siya. Tapos ayun, nung pinaupo niya ako dun sa table, hindi ko makakalimutan eh. Kasama niya pa yung mga barkada niya nun. After ata ng open mic. Siyempre nangangapa ka, ganun. Hanggang sa, yun, na-guide niya ako. Nung nag-guide niya ako, parang nagkaroon na ako unti-unti ng idea. Kasi dati, parang chapsuy lang yung kung paano ko, umatake. So, nung una, sinabi niya sa akin na ang unang natatandaan ko yung self-deprecation. Yung pagtawanan mo muna yung sarili mo bago ka, kumbaga parang bago ka kumawala. Ganun, kumawala. So, nung yun, nabuhay yung joke ko na mukha akong pulis. Kasi dati parang yung buhok ko. Para talaga akong pulis din eh. Tsaka yung mga build pa ng mga pulis nung mga panahon na yun. Yun yung mga pulis na hindi makatakbo, yung mga malalaki. Kasi na-improve na lang yung mga pulis natin ngayon. Medyo android na eh. Talagang mukha na talagang mahahabol ka na eh. Pero dati yung mga panahon nun, lalaki ng tiyan. So nung na yun, na pinanganak yung police joke ko, doon na ako nakakuha ng pinakamalakas na tawa na narinig ko. Yes, doon na ako na-hook. Yun. Grabe, no? Shoutout kay GB. Oo, sa pucha. mga nakakwentuhan ko mga komedyante, parang lahat bumabalik kay The Godfather, GB. Totoo. Siya eh, parang masasabi ko na galing ako sa sperm ni GB. Galing dating sa comedy. Kasi binigyan niya ako ng kabuhayan, tol. Kumbaga parang masasabi kong ganun eh dahil dun sa binigay niya na opportunity na mag-guide niya ako. Pucha, kung saan na ako napunta eh. Napunta ako sa TV, nakapunta ako ng ibang bansa, nakapag-travel ako dahil sa stand-up comedy. Tsaka siya yung nagsasabi sa akin na kung tapos na lahat ng mga ginagawa mo after nitong stand-up comedy, dito ka lang, bumalik ka lang din. Yung ganun yung lagi niyang sinasabi na eto na yung pundasyon mo. Di ba? Yung, kung saan ka man mapunta, eto na yung pundasyon mo. Hindi ka man, kunyari, masabi natin na hindi ka man maging sobrang sikat sa TV. Pero bumalik ka lang din sa stand-up comedy. Ayun lang din yung pinangahawakan ko. Dahil doon, parang, kasi, syempre parang yung saan ba ako papunta o ano bang pangarap ko sa buhay. Parang dahil dun sa binigay niyang pagkakataon na ma-explore ko yung stand-up comedy. Tapos minahal mo pa siya. Yung parang tangin na ito na yung naging tool ko para magpatuloy sa buhay, di ba? So talaga no? Si GB Labrador ang enigma ng stand-up comedy. Grabe. Just nakakatuwa yung hindi kanya susukuan. Kasi syempre sa dami ng mga kumbaga parang sa dami siguro ng tinuruan niya, ganun. O sa dami na rin siguro ng mga tao na natulungan niya. Di siya nagbago eh. Siya pa rin yun eh. Kaya kahit alaskain ako ni GB ng kunyari malala, hindi ako lumalaban kasi tatay ko yun eh. Parang na sige, yura kami pagkatao ko. Pero ang maganda kasing ginawa mo sa akin, nagkaroon ako ng buhay eh. Parang gano'n, parang sige lang. Sige lang. Tinatanggap ko lang lahat ng mga sinasabi niya, pang-aasar sa akin eh. Oo, sige, parang sige lang. Walang hiyain mo ako, okay lang. Kasi ito pa rin pare. Kumbaga, naging tool siya na makilala ko kayo, makilala ko si Victor, makilala ko si Lared, o si James, makilala ko yung mga taong nakapaligid sa akin. Dahil dun sa, mupo ka, magkwentuhan tayo. Dahil dun po siya, sobrang ang lawak na
napuntahan ko dahil dun sa ano na yun, senaryo na yun. Ang ganda nung itsura eh. Stand-up eh. No? Pero pinaupo ka ni GB. Oo. Upo ka dyan. Tapos ano yun eh, no? Respeto at saka ano, no? Parang pagtanggap. Totoo, yun. Na Tamang magkwento pagtanggap. ka. Magkwento ka. Oo, yun. Tapos nakinig siya, no? Oo, Shucks. nakikinig. Ang maganda rin kay GB kasi ano siya, parang ano, napaka good listener din siya eh. Nakikinig din talaga siya eh. Lalo na yung pag kunyari, kahit na hindi labas na sa stand-up yung pinag-uusapan namin. Sobrang halos lahat na ng mga nangyari sa buhay ko. Alam niya. Tsaka hindi ako natatakot na magkwento sa kanya. Kasi hindi kanya i-judge eh. Kumbaga parang bibigyan kanya ng ibang perspective na sa pinagdadaanan mo. Tsaka sobrang kita niya yung buong yung bigger picture sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. So hindi siya bulag sa lahat ng mga sa mga bagay. Sinasabi niya kung ano yung mga nararapat tsaka yung mga pwede mong gawin, ganyan. At nagwo-work naman siya. Ayun. Father figure talaga si Oo, JP. daddy. Ano pa lang siya noon? Siguro, actually, ako ata ang panganay niya eh. Sasabihin ko. I-claim ko na sa mga, inaanak ko kasi yung mga anak niya eh. So, sabihin ko na ako panganay. Meron pa dati na parang after ata ng PBB naman yun. So, kasama ko si Jeannie tsaka siya. Punta kami ng Baguio. Ganun. Dami na rin namin napuntahan. Nakakatuwa kasi ang sarap din kasama ni GB. Parang sarap niyang kainuman. Yun yung pinaka-the best. Yun nagban sa amin. Tagal ko nang di nakainuman si GB ah. Parang yung huli pa ata, yung nag-inuman tayo dun sa bahay niya eh. Oo, doon sa nung episode 6, episode yun sa Cool Pals, di ba? Kasama niya si Victor. Ayun. Yung yung inano mo pa na nagkaroon ng t-shirt yung Cool Pals sa linya-linya, di ba? Yung parang si James ayun nag-post ka. Oo nga. Si James, yun. Tapos ako yung nagluluto ng pulutan. Ako yung parang yun talaga yung hilig ko eh. Yung magluto ng pulutan. Kasi feeling ko, yung pulutan, siya yung magpapahaba ng usapan sa inuman. Kasi ang baduy uminom ng walang pulutan eh, di ba? Parang lalo na kung hard yung iniinom nyo, parang umiinom ka ng problema eh. Parang puro iling eh. Pero kapag nagpulutan ka, medyo mapapagano ka eh. Oo, sige pa, ganun. Yun lang din kasi magiging ambag ko dun sa Cool Pals dun. Ang ganda talaga ng t-shirt na yun kasi yun yung snapshot talaga nung eksena na nung nandun kayo eh. Yung bahay ni JB. Tapos nakaset up tayo ng parang makeshift na sofa. Ando kami ni Victor. Tapos si James nag-aayos ng wifi. Si GB abala rin sa atin. Tapos ikaw nag-aayos ng pulutan tsaka inuman. Pang-inom. Grabe. Nakakatuwa nga eh. Kasi sabi ko nga sa kanila, nung parang nag-reminisce kami nun, kasi problema na namin yung technical dati. Hanggang ngayon, problema pa rin yung technical. Hindi pa rin, kumbaga parang hindi pa rin nawawala yung problema. Pero ang maganda naman ayun, ang maganda dun sa nangyayari yung may darating na problema, pero parang, yung hinahanda rin kayo sa mangyayari. So ngayon, may mga problema na, pero kaya pa rin ayusin. Ganun. Iko-connect ko na yan agad, nung sa linyang nasa t-shirt mo, no? Yung, ang buhay ay laging may punchline. Kasi, actually, matagal nang nakabangko yung linya na yan na gusto kong gawing t-shirt with you. Kasi nakita ko siya sa Facebook profile mo. Sabi ko, parang pang t-shirt to ha. Saan ba nanggaling yan? Anong kwento ng linya na yan? Siguro lang siya, nabuhay lang siya dun sa part na ang dami kong pinagdadaanan, gano'n, di ba? May mga part ka sa buhay mo na para siyang sobrang daming surprises. Di ba yung punchline dapat surprise siya na hindi siya nakikita ng audience, di ba? So siguro nabuhay ito mga ilang taon na rin. Hindi ko na rin alam kung kailan siya nanganak, gano'n. Pero lagi ko siyang pinangahawakan, gano'n. Dahil sa dami ng nangyayari sa buhay natin o kahit sa mga pinagdadaanan nyo, talagang siya ang pinaka siya sa akin, pinaka definition ng
ang buhay ay laging may punchline. Yung buhay, nililid ka niya into something na sobrang hindi mo may imagine. Minsan, yung punchline, minsan malakas, minsan hindi, minsan nakaka-connect siya. Sobrang lawak niya eh. So, pagka binabalikan ko siya, yun yung nag-aano sa akin na, ay, sana naman ako dadalhin nito. Sana naman ako pupunta. Sana naman ako, kasi ako yung tao na hindi ako masyadong nag-e-expect. Parang, parang ko na lang, parang kung ito ba yung destiny para sa akin. Kumbaga, parang hindi ako humihiling, ganon. Sinasakyan ko lang yung, dahil nga ako isda, ganon. Lagi akong sumasakay lang sa alon, ganon. Sumasabay ako sa agos, ganon. Na kung saan niya ako nililid, ito pala yung punchline. Ito pala yung punchline na para sa akin. Ito pala yung punchline ng ginagawa ko ngayon. O ito pala yung surprise ng ginagawa ko ngayon. O yung punchline kasi, para siyang bunga eh. Para siyang, ito yung binibuild mo sa buhay mo. Parang ganun siya eh. So, araw-araw ko na parang, o kaya minsan binabalik-balikan ko siya na parang, pagka medyo lost ako, ganun, gumagamit na ako ng lost. Pero pagka medyo hindi ko alam kung saan to papunta, ganun lang, sinasakyan ko siya na, ito pala yun. Na, ang sarap, di ba? Kahit sa buhay natin na hindi natin alam na yung pala yung kakahinatnan ng mga ginagawa natin. So, ganun siya. Ang ganda na parang naging philosophy mo na yan, motto mo na yan sa buhay. And parang, ang ganda ng way siya of thinking kasi less yung expectations mo. Ginagawa mo lang kung ano yung gusto mong gawin without expecting anything in return. Pero syempre, kasama dun yung paggawa mo ng best mo dun sa ginagawa mo. Pero kung ano man yung kahinatnan, ma-appreciate mo siya. Oh, diba? Para siyang paggawa ng joke di ba? Minsan naman pag gumagawa ka ng joke, di mo pa rin alam kung gagana to o hindi. So, parang nire-relate ko lang yung buhay ko sa isang joke na paghihirapan mo siya, ipe-perform mo siya, na hindi mo alam kung tatawanan ba ito ng tao. Pero pag tinawanan, putya. Yun. Pagkakitaan mo na to. Pwede mo na siyang pwede mo siyang anihin. Kasi katulad nun, yung punchline naman para sa akin, yung punchline, hindi naman siya ginagawa para sa sarili ko eh. Para siyang ginagawa para dun sa mga tao na nakapaligid sa akin. Yung parang ganun. Yung parang, yung joke naman yung parang hindi ka maramot, ganun. Yung buhay parang ayokong gawin yung buhay ko na pang sa akin lang. Yung ginagawa ko siya na para sa mga taong nakapaligid o nanonood sa akin. Para siyang ganun. Yung hindi parang pag binabalikan ko rin tong na to, yung phrase na to, parang naiwasan ko din maging selfish, maging makasarili. Kasi parang gusto kong mabuhay para sa ibang tao din. Ganun. Kasi ganun yung nature ng punchline, no? Parang hindi lang naman siya internal, Pinaperform mo siya, tapos pag sinabi mo siya, may mga taong matutuwa. So, parang parte na yung crowd. Totoo yun. Sila yung paghugutan mo Tsaka parang feeling ko nga talagang hindi rin ako mabubuhay ng walang kaibigan. Ganun. Hindi rin ako mabubuhay ng walang tao. Tsaka hindi rin ako mabubuhay ng ako lang. Talagang talagang siguro lumaki o pinalaki ako ng magulang ko na marunong makisama, ganun, o yung marunong mag-blend sa isang lugar, o yung parang talaga para siyang malaking bagay para sa akin yung lumaki talaga ako sa Novaliches. Di ba pag sa Novaliches talaga matututo kang makibagay, makisama. Parang yun, hanggang ngayon nadadala ko siya. Tsaka parang feeling ko, parang siguro ngayon nagkakaroon lang ako ng sariling oras. Kasi dati parang parang sobrang hilig kong yung hindi ka makatanggi, yung parang pleaser ka, ganyan. Kasi parang ganun sa sobrang hilig mong makibagay, yung iniisip mo na lang yung
yung iba, hindi mo nabibigyan yung oras yung sarili mo. So ngayon siguro mas balance na ako. Ganun na, parang nandun pa rin ako sa part na kaya kong makisama, pero para siyang balance na binibigyan ko na rin din ng oras yung sarili ko. Para siyang ganun. Pero balikan natin yung Novaliches, ano? Siyempre, Novaliches Connection, ano? Chucha, supernova nga. Sabi ni Kuya Teddy, diba? Supernova. Totoo, yung mga nakatira sa Novaliches, pucha, sobrang daming pinagdadaanan niya sa pag-commute pa lang. Pucha, napakatibay ng mga tao yun. Totoo yan. Sabi ko sa inyo. Pare, yung linya-linya ay pinanganak sa Novaliches. Dahil sa traffic, sa bus, sa FX, sa jeep, sa lahat, actually lahat ng mode of transportation sasakyan natin eh. Kaya nga, parang alam mo tol, masasabi ko na talagang talented talaga yung mga tubong Novaliches. Kasi sa haba ng traffic natin, papunta at pabalik, ang dami natin naiisip eh. Doon tayo nagiging creative. Ang daming, promise, mag-name drop na ako ng mga taga Novaliches na sobrang gagaling. Si Ryan Rems, si DJ Supreme Fist. Pucha, mga taga Novaliches yung mga yan. Hindi ko pa alam kung sino pa yung mga taga Novaliches na. Alam ko sobrang daming, may mga artista din na tubong Fairview. Hindi ko lang din alam. Pero yung mga kakilala ko, lupit nila eh. Wala, parang yung sa hirap ng pagko-commute sa atin, talagang umuusay ka eh, no? Lalayo yung mo eh, yung lalawak at magiging patient ka. Tapos, isipin mo kasi, nasa loob ka ng bus, ang sikip, maamoy. Kailangan talagang marunong mag-shift yung utak mo palabas eh. Pare, tuturuan ka niya maging matibay. Di ba? Kasi di ba may mga nagko-commute na pag nakatulog sila, lalampas sila. Tayo kahit makatulog ka, pagising mo, papunta pa rin eh. Totoo nga. Totoo. Tsaka dapat, alerto ka. Kasi ang Novaliches, rin yan. Mga din yan. Marami rin loko-loko dyan. Kaya di ba? Magiging basta magiging maayos ka. Street smart ka doon sa Novaliches kasi unang-una yun nga magiging dapat medyo attentive ka ng konti kahit natutulog ka. Kasi maraming diyan yung mga kwento ng mga tropa kung lasing sila tapos paggising nila nasira na yung mga yung nalalaslasan. Ewan ko may mga ganun pa kaya ngayon. Ako naranasan ko talaga siya eh. Talaga naranasan ko siya. Oh. Ang naranasan ko unang araw ko yun pare sa trabaho ko sa Malacanang. So nagko-commute lang ako noon Malacanang to Novaliches, 2.5 oras. Unang araw ko pare, pauwi. Tapos tuwan-tuwa ako kasi nakaipon ako, nakabili ako ng iPad Touch. iPad Touch pare. Yun yung may screen na yung iPad mo. Kasi ang tagal kong buong buhay ko naka-iPad ko eh. Yung mini maliit. Hindi, yung parang USB. Shuffle. Yung parang USB. Yun yung USB ko sa school. Yun na rin yung pang music ko. Nag-graduate ako kasi ayaw kong bitiwan yung shuffle. Paborito ko yun. Nag-graduate ako. Rekta ako sa iPad Touch. So, unang araw ko, shiny pa. Galing akong Quiapo. Pauwi ng Nova. Talagang medyo matapang din ako na nilabas ko eh. Kasi ang hirap naman di mo ilabas. Hindi pa paano mo makikita yung screen. Yung shuffle maganda kasi kahit nasa pocket mo eh. Tinilabas kong ganyan. Nasa bus ako. Sobrang haba ng biyahe ko pare ng bus. Tapos nakaupo lang naman ako. Masaya lang ako sa sa upo ko. Tapos pare nung nasa SM Fairview na, pababa na ako. Doon nangyari yung modus. Ang nangyari, siguro nakita yung iPad Touch ko. Meron ako sa harap at sa likod siguro na magkakontsaba. Ang nangyari, pababa na kami. Inabangan ako parang nung palabas na ako, inunahan ako nung nasa tapat ko. Na para nasa inunahan niya ako. Kasi nakita niya akong palabas na. Hindi pa siya agad bumaba. Hinintay niya akong gumanon. Saka siya lumabas. So nasa harap siya. Tapos pagkaharap kong gano'n, napansin ko, yung nasa likod ko, lumabas na rin. Nasa aisle na kami. So, pababa kaming ganun, ang nagtataka ako, hindi naman traffic yung pababa. Pero itong kaharap ko, nag-akto siya na parang naipit siya. So nung naipit siya, biglang napatigil siya, nabangga akong ganun. Pagbangga akong ganun, yung katapat ko na yun, gumanon pa sa ano ba? So parang nagka-commotion. Sabi ko, ano nangyayari? So ang bilis lang ng pangyayari, pagbaba akong ganun,
Pucha, may laslas na yung bag ko, pare. Oo, Wala na pucha, yung, lupit. nakakabit sa tenga ko. Wala na yun. Wala na. Ang malupit pa doon, minsan kasi natatapat yan ng nagpalit ng kanta. Nagpalit ng kanta. Akala mo, lang, naghihintay ka lang. Oo. Pucha, hindi ko napansin. Yun. Tapos yun, pare, naka-nursing na uniform. Dalawa sila. So, nagulat ako na wala na. Pagkababa ko, mutla na lang ako na, fuck, alam ko na yung nangyari. Nadali. So, yun lang naman in fairness naman, men. In fairness sa mga Novaliches, sa tagal ko naman nagko-commute, simula pa ng grade school, high school ako. Hindi ako nakaranas, pero nung time lang na yun, nadali. Nakaano ka na. May ganun din ako, tol. Sa sa bayan. Doon sa kasi hanggang doon lang yung yung bus, di ba? Hanggang doon lang yung bus. So nag-aaral lang ako sa Fatima noon eh. Cellphone ko. Pero nasisinisik siguro mission fail lang sila kasi hindi nila nakuha yung cellphone ko eh. Kasi nararamdaman ko na inaangat. Pero ganun din yun, may tapat. Tapos meron dito sa gilid. Eh inaangat niya yun doon. Doon mismo sa bayan. Buti hindi ako na Tapos nakakatuwa, parang, hindi naman nakakatuwa. Pero kasi, yung namin, dun sa probinsyano, mga mambubudol kami. So parang, lang siya, na medyo nakarelate ako ng konti. Dahil, parang, siya kung makikita mo, talaga siya. Kahit sa pangbubudol, team play siya eh. Di ba? Ako parang makikita mo siya, parang ang galing, may kanya-kanya kayong trabaho. Tsaka nagagawa niyo yung ganong kasamaan dahil ang galing ng teamwork nyo. Ganyan kahalaga ang teamwork, no? Kahit sa paggagawa ng kalokohan, magagamit siya. Pero nung sa Novaliches ka, pero hindi ata tayo ganun ka magkalapit eh. Saang parte ka ng Novaliches ulit? Sa mahaba kasi yung Quirino hanggang dun sa inyo yun eh. Oo. Pero dito kung masasabi, kasi barangay Bagbag kami. So, doon sa barangay Bagbag, basta masasabi mo na yung pagsauyo, ganyan, alam na ng mga tao yan, sauyo, Holy Cross, ganun. Doon kami sa, yung part kung saan nag-shortcut yung mga pag-traffic sa Quirino, doon po papasok sa amin. So nadadaanan ko yan sa inyo kasi basta traffic ang Commonwealth, diretso. Tsaka tapos, nadadaanan ko rin yung kay na Supreme Fist kasi Jordan Plains. Jordan Plains. Yan? Hindi mo makakalimutan yan dahil kailangan may 5 piso ka. Yan yung mga lugar sa amin, hindi ka makakapasok. Wala. Yan ang password namin, 5 piso. Nakakatuwa yun. Meron nga nun doon sa Jordan Plains din, di ba? Pasok ka doon. Minsan papasukin ka, tumakas ka. Pero alam nun, pag hindi ka nagbayad ng 5, balik ka. Kahit magbayad ka, hindi, balik ka. Hindi ka honest, ha? Totoo. Marami na nakapagpatayo ng bahay dun sa Jordan Plains dyan sa ₱5 piso nila. Totoo to. Diba? Tsaka, yun? Kasi dahil sa traffic sa amin, sa atin, talagang hahanap ka ng way. Yun yung mga shortcut talaga na mabisa, na talagang matututo ka rin mag-drive dahil yung mga shortcut din sa amin, pasikot-sikot, masikip, matututo ka, hindi ka matatakot. Grabe, no? Ang daming mga ibang daan. Kunyari, nasa kahabaan ka ng Fairview. Biglang kakanan na lang yung school bus driver namin papasok ng village. Kunyari, West Fairview. Sabay lulusot kung saan. Lalabas bigla ng Camaro. Parang kung ano-anong mga labasan talaga eh. Kasi nga, isang diretso lang naman siya eh. So even yung Commonwealth, no, ang dami niyang pasukan at labasan. Totoo, sanga-sanga siya. Pag pumasok ka sa, pag yung mga Novaliches na daan, pwede kang lumabas dito. Kung saan ka pwedeng lumabas eh. Parang para siyang gateway sa Narnia. Parang gano'n. Pero totoo, pagka pumasok ka, medyo delikado din. Kasi nga, sabi nga nila, pagka kunyari, nakawan ka o ang daming way nung mga kung saan sila pwedeng pumunta. Oo, yun. Pero ang dami talaga niyan, di ba? May BF Homes. Oo. Biglang lalabas ka ng diba? Don Antonio. Pwede kang lumabas ng RP. Oo. Yung RP na yun, labas din ng Quirino, papunta na rin sa amin. Galing ka ng Fairview nun yung mismong Fairview. Doon, ganun kasanga-sanga yung Grabe. daan sa amin. Meron pa dati, dinadaanan rin lagi yung Luzon.
Yung sa Oo, may yan. INC, Oo. sa tapat ng UP, Yan, papasok doon, tapos lalabas din siya somewhere. Kung saan-saan ng lusutan, Pero yan, pinalaki tayo ng Novaliches. So, ang tagal mo doon. Doon ka lumaki. Doon ka pinanganak, doon ka lumaki. Oo, doon na ako talagang namulat na. Doon na ako halos natuto. Pag binabalik-balikan ko din ngayon, kasi iba na rin yung itsura sa amin eh. Nag-evolve din siya. Parang nawala na rin yung mga tambay. Kasi yung mga kasama ko noon, tambay-tambay din ako noon. Lahat nagkakaroon na ng pamilya. Ang maganda naman ngayon, kasi, kwento ko lang din, yung mga kasama ko nung mga unang performance ko, nag-open mic ako, mga barkada ko. So, nakikita din nila kung nakita rin nila yung progress ng karir ko. So, ngayon, mga tambay kami dati, hirap na hirap kaming uminom ng Red Horse. Kasi yung mga, ang kaya lang bilihin ng pera namin, MP lights lang. Tapos, ambag-ambag pa yun. Pucha, pa yun? Kailangan, yung tama ng isa, tama ng lahat Ganun wala pa sa aming, masasabi ko na walang sa amin, walang nagtitira dahil mahal ang alak dati. Pero ngayon, may kanya-kanyang trabaho na, ganun, kanya-kanyang pamilya. Ngayon, nakakapag-beer na kami, may mga pulutan na din, ganun. Parang, nakita ko rin yung progress ng buhay namin na akala namin, yun na yun. Yung nagiinom lang kami. Akala namin, hanggang dito lang kami. Pero kinalaunan, kumbaga parang, ito pa rin, nandun pa rin yung tropahan. Nandun pa rin yung kumustahan pag nagkita-kita kayo. Ganun. Kasi nga, lumipat nga kami. Ngayon, nagpasig kami. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nagpasig kami. So ngayon ka lang lumipat sa tinagal-tagal mo sa Novaliches. Kailan ka lang lumipat ng Pasig? So nandiyan ka na sa may show? Oo, sa show. Parang last year lang, tol. Pucha, nung nakita ko yung ginawa ng buhay. Yung nakatakas ako sa pag-commute o yung sa biyahe. Imaginin mo, kasi may mga, yung sentro talaga ng venue, di ba? Yung BGC o kaya Makati. Lalo na pag kunyari corporate event, may mga lugar na parang talaga nandito yung sentro Talagang luluwas ka yung kung sa atin magbabangka ka pa parang ganun Totoo. Pero ang ginawa talagang nung lumipat kami, sabi ko bakit ang tagal kong hindi ginawa to, ganun. Pero syempre bumabalik-balik pa rin naman ako. Pero ang maganda lang pala yung yung wag yung tiisin. Yung kasi tinitiis ko kasi kaya naman Totoo. Pero yun nga, lagi lang talaga ako nalilate. Talagang lagi ako nalilate. Ang hirap lumabas sa Novaliches. Talagang struggle ka talaga. Feeling ko pare tayong mga taga Novaliches, may pride din kasi tayo. Kinaya ko ng ilang taon. Hindi, dito lang ako. Totoo. Kami mag-a-adjust sa inyo? Kasi lagi kami sinasabihan ng layo daw ng Novaliches. Anong tingin nyo anong tingin yung tingin namin sa lugar nyo? Hindi malayo? Totoo. Diba? Parang pag sinabi nga nila Novaliches ang layo, bakit siya nga ba nakatira? Muntinlupa. Ang layo din sa inyo. Totoo yun. Totoo. Diba? Pero ma-pride din kasi tayo. Totoo nga. Totoo. Kinaya nga namin Ngayon, okay. Pero yun nga pag nakatikim ka lang ng ng labas sa Nova na mas malapit. Siguro iba rin kasi nga may trabaho na nga. Andyan lahat ng kailangan mo. Ang dali bigla. Nakakatawa nga tol kasi nung lumipat ako ng Pasig, yung location namin sa Batang Quiapo, puro malapit sa Novaliches. Fairview. Malabon. Sabi ko, bakit ginaganito niyo ako, Lord? Hindi, pero nilabang ko Andun na ako nasa Pasig na ako Pero kumbaga parang sa isip-isip ko, sana hindi ako lumipat. Pero kasi nandito na ako Pero nung lumipat kami dito, nagkaroon ng panibagong yung panibagong pakiramdam, panibagong environment, yung parang paano naman ako mamumuhay dito sa lugar na hindi ko kabisado. Nagkakaroon ka ng na-explore mo. Kasi nakakatuwa nga yung ko diyan namalengke. Namalengke, parang kasi dahil mahilig ako magluto,
Ang hirap din kasi yung kunyari, ano ba yung kunyari, ano ba yung parang sanay kasi ako mamalengke dahil nakikita ko na yung parang fresh pa, ganun. Kasi syempre pag supermarket, hindi mo alam. Doon talaga makikita mo talaga kung sariwa pa isda, ganyan. Punta ako dyan. Ang unang, pag pumunta ako sa lugar, ang unang-una kong tinitignan kung saan ako makakapamili ng pagkain. Yun yung pinaka, kasi parang kung magkaroon man ng mga bisita o emergency, alam mo kung saan ka tatakbo. Parang ganun. So dyan sa inyo merong mga malapit. May malapit na ospital, may malapit na grocery. Ang maganda dun sa napuntahan namin, medyo sentro ng konti. Tapos yun nga, yung ang lapit namin sa airport. Kung wala pa yung NLEX, yung alam mo yung Skyway 3, nung wala pang Skyway 3, hirap na hirap yung mga OFW umuwi sa Novaliches. Pucha, talagang 3 oras yung EDSA papunta sa amin. Totoo. Grabe, yung parang bumiyahe na sila ng airplanong kandalayo-layo. Babiyahe pa sila ng EDSA ng kandalayo-layo. Nung lumipat na kami ng Pasig, yun yung isa sa mga pinagpapasalamat ko na lumipat kami sa Pasig na ang lapit sa airport. Yun nga, syempre may Grab na rin naman tayo. Ganun. Grab, baka naman. Oo nga. Sabi niya, baka naman. Hindi, ang lapit. Sobrang lapit na parang yung nakita ko yung value ng sana yung binabiyahe mo, ipinahinga mo na lang. 'Di ba? Nandoon ka na agad sa bahay. Yun laging pinag-uusapan namin ni Carla na yung binabiyahe namin pauwi, ipinapahinga na lang namin ngayon. Ako yun yung naramdaman ko rin parang tayong mga taga Novaliches, pinagkaitan din talaga tayo ng pahinga Kasi yung 2.5 hours na yun, ang dami mo na nagawa. Isang biyahe lang yun. Galing ka lang kung saan. Ako galing akong Katipunan, 2 oras. Pauwi ng Nova. So parang tayo, natutuhan na lang din nating ma-appreciate yung biyahe na yun na nakakaisip tayo ng kung ano-anong ideas. Pero sa totoo lang, pwede ka namang makaisip ng idea habang nakaupo at nagre-relax. Oo nga, no? Pero talagang naghanap tayo ng excuse na, hindi, ang dami ko naiisip dyan Relax lang naman kami. Nakaupo ka naman sa bus Diba? Totoo nga. Pero totoo nga. Sanay yung natin, yung isip. Pero siguro sanay din yung utak natin na kahit na may maraming magulo sa mundo. Totoo. Nakakapag-isip pa rin tayo. Kasi dati, ganun tinatsaga ko pa yun dahil nakatira ako sa Novaliches, nagsara yung tomato cake. Nagkaroon kami ng open mic sa Makati. Spicy fingers. Hindi nakalimutan ko. Parang something biring yun nung Anyway, nagtinatsaga ko yun, nag-MRT ako. May nagagawa rin akong joke. Tapos pauwi, nagbabas ako pauwi. Pucha, pag nakasakay kayo ng bus ng Panovaliches dati, pucha, kahit si kamatayan, nagsa-sign of the cross No? Kahit si ang tulin yan. Alam niyo kung bakit naban yung bus dyan? Lumagpas ng dito sa Magallanes ata, yung Don Mariano. Pucha, talagang ganun kalupit. Talagang pwede kami sa Fast and the Furious. No. Pucha, malupit ang dyan, yung mga bus dati. Tsaka pare, walang 60 limit noon. Dati. Wala. Pucha, talagang pag sumakay yung mga nagtitinda ng mga tubig dyan, o kaya yung mga... Pucha, baka pupulutin na sila sa Balintawak na dati. Ganun kalupit dati yung mga bus driver ng Sumasakay ka ba ng ordinary fare tsaka aircon bus? Nag-ordinary ka ba? Nag-ordinary ako, tol. Tsaka malalaman mo talaga na sobrang, hindi ko rin ewan ko baka mabash ako dito, pero hindi ko sila masisisi kasi sobrang traffic sa Novaliches. Kaya pag nakawala yung mga bus talagang rekte, hatawin mo na. Wala na ako sa Novaliches. Tapos dati pa, walang 60-60. Talagang maano mo yung lalo na pag madaling araw pa uwi. Yung, hindi ko alam kung may enjoy mo, pero talagang what a ride. Talagang ganun talaga yung masasabi mo. Mapapabukas ka ng talaga hampas ang mukha mo Tapos pa yun, walang comfort. Pure speed.
sinasabi ko sa inyo, yung upuan ng Novaliches, kahoy. Kahoy talaga. Sabi ko, walang comfort. Ano naman talagang... Sa akin yung sa ordinary fare, yung upuan din no? Yung mga sandalan. Oo. Talagang built yung sandalan na yan para kapitan mo Oo. Talagang yung kaharap mo, para talaga siyang ride. Totoo. So ako, yung mga na-imagine nyo sa mga pelikula na may mga umaakyat na nagpipreach, Oo. kahit na sobrang tulin, tuloy sila, totoong may nagpipreach. Tapos yung sumakay ako, totoong may nagdidelirio dun, may parang nagsasalita mag-isa. Yan, halo yan. Halo-halo talaga yung mga tao na akala ko talaga parang nasa pelikula ka Pero totoo talaga siya. Tapos ako, kailangan kahit nalasing na ako, kailangan kong mamulat para hindi ka tumalsik. Oo. Kailangan mo rin doon. At sa amin, hindi uso ang para. Kakalampagin mo ng coin. Yung pang yun. Hihinto yun. Pag sinabi mong para, lalagpas ka. Pero pag yung coin, andun na. Ang bilis yan. Ang galing nun, dapat may piso ka lagi sa bus, no? Tsaka, ano pa yun? Ang social media namin, yung upuan ng bus, makikita mo kung sino yung mga status. Kanya-kanya. Di ba? May mga ganon. GR0917. Call me. Mga ganon, di ba? Yun ang mga Tinder. Yun ang mga unang Tinder. Yung mga bus. Nakakatuwa, no? Yung mga Palitan na may conversation. May thread. Totoo. Totoo nga, no? Sumasagot yun. May mga ganon. O, hindi ko alam kung siyempre, kung makakasakay ba naman ulit. Pero, yung ang nakakatawa, sobrang ngayon napagtatawanan ko yung mga nakikita ko sa bus. Tsaka yung ang tawag dito, dati nagkikwento ako, yung nanay ko, so nagbabas kami. Dumating yung konduktor, may pa yun yung naging inspektor. Kung ikaw ba'y nagbabayad ka, di ba? Dapat tulog yung nanay ko. Random check. Ikaw ba, tulog yung nanay ko. Kasi laging iniipitan yung mga upuan. May mga inipit na mga ticket yan dati. Po, binigay ko yung hindi ko bata pa ako, binigay ko. Pucha, nagalit. Parang dito sa inyo Buti, nagising yung nanay ko, hawak niya yung tapos yun binakita niya. Pero ganun dati, pucha. Inaano yun? Parang ganun. Yung may bilog na Ganun. Angas yun parang, wow, satisfying yun. Pag bata ka, di ba, pinapanood mo. Tsaka yun, ang galing nun, pucha, ang lalagyan ng barya ng mga taga Novaliches, yung tawag dito, para siyang panyo na nakaganon, yung dito sa nila, nakaganon ng lalagyan ng barya nila. Putya, nakakamiss yung mga ganon. Matagal na kasi ako, ikaw kailan ka huling nakapag-bus ulit? Commute. Tagal na rin Wala kasi ngayon, mag-aano ka na lang Yung parang pinagdaanan mo na kasi yun no? Yung ayaw mo nang bumalik sa ganon. Ganon din ako. Tsaka na ngayon aangkas ka na Oo, may angkas para na. Madali kasi isipin mo kung may angkas ng panahon natin. Oo. Sana man lang. Tsaka magkano yung angkas ng mga panahon natin. Oo. Mura yon malamang. At masarap magmotor nun malamang. Maluwag pa Dati nung nagbabike kami, kaya mo pang sumalubong pero ngayon, di mo na kayang sumalubong sa Nakakatakot na. Puno na. So ako ang tagal ko na rin hindi kasi ako pare, laging yung biyahe ko sa may Glory. Alam yung Glory? Glory sa Tandang Sora. So yun from Katipunan, nagtatandang Sora ako. Doon ako, parang warfare doon pare. Kasi ang daming nakaabang, iba-iba yung sinasakyan. So ako, ang choice mo pa niyan, pauwi sa atin, magbabas ka ba? Or mag-e-FX or mag-jeep. So kapag nag-bus ka, posibleng may maupuan ka, pero pag rush hour talagang tatayo ka Tayo ka talaga pare. Kalahati ng biyahe or malapit na sa Fairview ka na, saka ka palang makakaupo. Totoo. Pero malamig. Pero patibayan kasi nakatayo ka ng halos buong biyahe. So okay din yung bus kaso mabagal. No? Kapag naman nag-FX ka, paunahan din. Kasi punuan. Mahirap pa sa akin pare. Medyo medyo gentleman tayo
kapag ka nakipag-unahan ka, may mga matatanda. Oo. Tapos may mga babae. May mga babaeng matanda. Pero Nauna ka. siniko mo eh, no? Siniko mo. So, wala muna. Sorry lang. Sorry, Nay. Sorry lang. Sila Sorry, Nay. Wala muna Siniko kayo. din. Kailangan ko na umuwi. Pero yun ang problema nung una. Kasi nga, nung una, mahiya ka pa kasi nakikipag-unahan ka sa matatanda. Tapos, kahit na alam mong nauna ka, sila rin, agresibo rin. So, mapapabigay ka. Pero abot ka sa punto doon na, sorry talaga, Nay, Tay. Kailangan ko umuwi. Kailangan ko po umuwi. Yun. Minsan naman, kung may oras ka, kaya mo bang mag-jeep? Pag nag-jeep ka naman, pare, kailangan may panyo ka. Oo. Pag wala kang panyo, Oo, pare, tiyan. pag talagang inano mo yung ilong mo pag uwi, talagang itim, pare. Oo, totoo. Langhap sarap talaga. Totoo. So wala pang vaping yan. Marunong na tayo mag-vape yun sa dami ng nalalanghap natin na Totoo, usok tol. nun eh. Yun. Yun yung mga, pagdadaanan mo. Tsaka, yung mga kunyari, magko-commute kayo, yung tumpok ng taon na yun, papunta Novaliches lahat yun. Lahat yun, pare. Ganun, makikipaglabang ka talaga. Na tatlo na, sinasabi nga ni paring Ali, tatlo na yung pwede mo sakyan. Pero, yung oportunidad talaga, labas na Novaliches eh, no? Wala dun sa atin. Wala dun sa Wala. Bakit lahat kailangan lumabas at lumuwas? Wala man lang. Kasi late na rin nagka-SM dun sa amin. Totoo nga. Pucha, sikat na sikat yung SM Fairview sa atin, eh, no? Oo. Yung Robinsons. Kita naman, talagang yung oportunidad, talagang kailangan mo lumabas na Novaliches. Oo, no. Nakakatawa, eh, no? Pero, ngayon, wala na akong masyadong balita. Nakikita ko na lang yung mga infrastructure na pinapatayo, yung mga MRT, ganyan, na mga bago. Na, yun, yung Mindanao Avenue, ganyan, nakikita ko pa rin. Kasi, yun, pagka, tinatanong ko nga kay Carly, pag yung kunyari, paano ba siya yung kunyari, pag pumupunta ba siya sa kanila, parang ganun din ba yung feeling sa akin na parang, ay shit, nandito na ako. Kahit nandun ako sa Pasig, yung pag umuwi ako sa amin, shit, ito yung, ano ko to? Hindi, ano ko na to? Yung lugar ko na to. Di na ako kinakabahan. Yung pag nakita ko na yung Mindanao Avenue, lugar ko na to. Dito na ako lumaki. Parang ganun yung pakaramdam ko every time na uuwi. Ganun din ako. Iba yung hangin sa atin. No? Parang iba rin yung pagkakampante mo kapag nakauwi ka. Sa akin lang, feeling ko kailangan mas magkaroon ng pride yung mga taga Novaliches pa eh. Na proud tayong taga Nova tayo. Kasi napansin mo pare, pag tinatanong ka noon, pag tinatanong ako noon sa school, taga saan ka ba? Taga Fairview. Alam mo yung Commonwealth? Afternoon, Fairview. Hindi mo sasabihin Novaliches. Kasi parang medyo mabantot ng konti yung Novaliches eh, no? Pucha, ang layo na sa inyo eh. Oo. Di ba, Fairview? Pucha, dadaanan mo pa yung Jordan Plains. Sa Sabarte pa kayo Sabarte pa kami. Di ba? Ang layo pa nun. Malayo talaga yung amin, dulo halos. So, almost Caloocan na kami. Konti na lang kay Nakadja na. Oo. So, pero yun yung daan na yun, yung Almar Zabarte. So, sa mga nakaka-relate dyan, alam nila yung Almar Zabarte. No? SM Fairview lang yan, Almar Zabarte, Nova Bayan. Pero yung sa amin yung dulo hanggang... Pero buti na lang, nasa may bungad lang ako. Halos sa Quirino. North Olympus ba kayo? Bago mag-North Olympus. North Doon kami. Sacre. Sa Sacre kami. Diyan. So ano yan eh, TS Cruz, Hobart, North Olympus. So, diyan kami sa area na yan. Ngayon, yun mag-excuse ka minsan, hindi, taga Fairview kami. Tapos ang napansin ko rin, yung mga establishment sa atin, ayaw nilang banggitin yung Novaliches. Yung SM Fairview, wala sa Fairview. Oo, wala nga. Hindi siya Lagpas na ng Fairview. Lagpas ng Fairview. Hindi siya SM Novaliches, SM Fairview. Tapos, buti na nga lang yung Robinsons Novaliches, tinanggap niya eh. Di ba? Tinanggap niya, Novaliches kami. Totoo Hindi siya nga, Robinsons siya yung proud, Fairview. no? Proud siya. Oo. Pero ito namang dumating yung SNR Commonwealth. Hindi niya inano rin. Hindi niya tinanggap pare. Pucha. Yung SNR Commonwealth, hindi nga siya Commonwealth. Fairview, Novaliches. Sa dulong-dulo siya ng Commonwealth. Pero ang tawag niya SNR Commonwealth. Oo. Dapat nga, maging proud tayo. Baka parang, kasi na naman nagbabago na rin naman yung buhay, di ba? As in, ako nga, pagka yung sinasabi, yung parang ang komikero ng Novaliches nga ako eh. Kasama pa yan sa
Alam ko pagka yung moniker ko sa mga, kahit sa Funny One, tsaka sa PBB, kasama yung part ng Novaliches. Hindi ko siya kinakahiya. As in talagang, kasi alam ko na maraming malulupit sa Novaliches eh. Pare, meron ako naalala. Una si Teddy, syempre, taga doon din. oo. So, super Novaliches. Medyo naging, ano na rin team. Si Glock 9, pare. Ay, oo. May time na nakatira siya dun sa May New Haven. Oo. Sorry, Glock ha. Pero, alam ko kasi yung ate ko, kaklase niya yung asawa ni Glock. Tapos pare, 1 beses. So, alam ko na si Glock, taga New Haven. Malapit yun sa amin. 1 beses na sumakay ako nasa ako, Quirino. Nakita ko si Looney. Sumakay ng bus sa tapat ng New Haven. Nakita ko siyang nasa bus. Si Looney, kabit ko dumaan to kay Glock. Oo, pumunta siya. Oo, nakakapa siya. Batang-bata pa si Looney. Hindi ko lang alam kung mapapatotohanan ni Sir Looney yan. Pero nakita ko na sumakay siya ng bus. And ang palagay ko galing siya kay Glock. So si Glock, technically, hindi naman pala technically, essentially parang taga-Nova rin. Dahil yung asawa niya, taga-Nova. Oh, di ba? Parang isang magandang roster na agad yung pagka yung mga sa Novaliches, di ba? Kunyari, Rocksteady, DJ Supreme Peace. Tapos ang tawag dito, Ryan Rems. Kung kasama pa si Glock 9. Tapos linya-linya. Putang ina. Nung balinan yung pinaka. Putang ina, di ba? Dapat gumawa na tayo ng Isang show ng Novaliches, no? Oo. Pero pwede siya di ba? Ang sobrang masasabi mo na doon ka magiging proud. Doon bilang taga Novaliches na dito sa Novaliches na to, ang daming ipinanganak at nagawa nila yung dream nilang makilala dahil taga Novaliches sila. No? May dagdag ako, si Miles Ocampo. Oh, si Miles pa. Oo. North Olympus din Taga yun. North Olympus. Oh, North Alam mo Olympus kung din paano yun. ko nalaman, Oo. pare. Yung kapatid ko, nagpapadentista sa North Olympus. Nagpadentista siya doon, sinamahan ko siya. Biglang pumasok sa gate si Miles Ocampo. Batang paslit. Oo. As in, nakasando lang siya. Na batang-bata, nag-going bulilit na siya noon. Pero sobrang bata pa niya. Sabi ko, taga dito pala si Miles. So maraming mga sumusulpot-sulpot na na taga Novaliches. Solid, no? Ano pa yun? Sasabihin ko. Sige, mamaya na. Nakalimutan ko De, pero kasi yun tungkol sa yung tungkol dun sa mga nakatira sa Novaliches Pero anyway, sige. Muna. Pero yun, parang wala lang. Sarap lang bumalik sa atin. And ako nga, nung nalaman ko na taga doon ka, sabi ko, pag may nalaman ka rin na taga doon, Ay, yun pala. Naalala yan. ko na. Every time na may nagsasabi sa akin, every time sa show, kahit sa New Zealand, may nagsasabi sa akin na taga Novaliches ako. Kasi yun nga, dahil nga syempre sinasabi natin na taga Novaliches ako. Ayan, tubog Novaliches ako. May mga tao na lumalapit sa akin na ako, taga Novaliches ako. Yung, kung ito lang, parang September lang, ngayong September, may kinasal. Taga Novaliches sila. Oo, dahil... Yung ba yan yung photo nyo ni Bobby's. Taga Novaliches sila. So, nakakatuwa na, ayun, na may something, meron nagkakaroon kayo ng part na something in common. Na ako, taga Novaliches ako, ikaw, taga Novaliches. Parang ganun. Yun din, yung masasabi ko na doon sa New Zealand, nag-show kami. Ang joke ko pa nga doon uy, magandang balita, may internet na sa atin. Parang ganun yung joke ko. Pero yun, every time na makasalubong nyo ako, taga Novaliches kayo, sabihin nyo lang sa akin. Ayun. Ako rin, sa linya-linya sa mga susubaybay. Ibang level, kung makakita kang kabayan sa ibang bansa, kabayan, malaking pride na yun Pero lagyan mo pa ng isa pang level. Taga QC ka? Uy, grabe. Taga Novaliches ka? Yayakapin mo na yan. Parang Novaliches cousin na kita. Diba, may first cousin, second cousin, ikaw, Novaliches cousin kita. Pinsan na kita. Alam ko, marami tayong pinagdaanan. Alam ko, 4:00 ka rin gumigising. Totoo yan. Totoo yan. Kasabay mo yung mga bibili ng isda. Diba? Ganun yun sa Novaliches. Diyan, nakakamiss yan. Syempre, marami din kainan na masasarap din dyan. Ayaw. Syempre, unahin na natin yung Meshwe. Meshwe. Yung Meshwe, Novaliches din.
Masabi ko yung try Try mo kasi mo, oo. yung try mo kasi nung college ba kasi magtampo kasi tropa ko si Nathan so inuna ko yung Meshwe Oo, mesh yung una. Pero yung try mo kasi classic sobrang pare. classic. Naabutan ko pa yung try mo pare, grade school ako. Butas pa lang siya. Bintana lang siya. Tol. Kasi yung tatay nung busmate ko, doon kami dinadala pag sumasabay ako sa kanila pa uwi. Dumadaan doon yung tatay niya. Doon ako nagtaka kung ano yun. Tapos pare, sobrang mura noon. Sobrang mura. 35 pesos. Kasi nga parang presyo niya pang estudyante. Ang estudyante. Tapos ang natutuwa ako doon, pinupuno talaga nila eh. Noon to, hindi ko alam ngayon. Pero dati, di ba lagi nakahubad yung nagbebenta doon. Dilalagyan ng keso. Tapos, Yun. puno na, Totoo. kukuhanan pa nila, Oo. sasalpakan pa sa taas. Para tumahimik ka na. Parang Parang hindi, wag mo na sabihin punuin. Alam ko na yan. Alam ko yan. Tapos may all meat pa nga doon. Hindi Totoo, nalalagyan tol. ng gulay. May nagkaroon pa ng sisling. Pucha, sisling shawarma. Ginupit-gupit yun. Ginupit-gupit yun. Tang ina, paano nyo naisipan na gupitan ng pita to? Oo. Hindi naisip sa Middle Hindi, East to. hindi. Lagro lang. Lagro lang. Lagro lang. Totoo. Pucha. Grabe. At masarap. Masarap. Tol, masarap. masarap. Palag. Yung sauce. Oo. Ako minsan parang ina-ice candy ko yung sauce kasi Totoo. Chip-chipin mo na lang na gano'n. Hindi mo na igaganon, di ba? Yung kagat na lang. Kagat ka ng puti, tapos konting pula, para manghang ng konti, tapos puti ulit. Unti-unti, 'di ba? Naghanggang sa nagkaroon sila ng barbecue na, 'di ba? Yan na, meron unti-unti. sa tapat. Lumaki na. Lumaki. Ilang branch na sila, 'di ba? Kutsa ganun siya kasarap. Lumaki na rin, parang naging restaurant na may upuan na. No? So, yung Lagro, parang yan ang maginhawa ng mga taga-Nubaliches. Totoo, Lagro. nung panahon na yun. No? So, bukod dun sa try mo, may meshwe, meron din talagang ihawan dun sa tapat ng bakery na masarap din. Tapos eventually, kung ano-ano na meron ng mga burger place dyan, may ano. Parang siya, no? Siya yung, kung puno dito ka sa iba. Meron doon. Parang, dahil doon sa lakas ng, try mo, may mga na rin, kumuha na iba. Alam mo pare, may sayang dahil lang nadali ng pandemic. Pero may nabubuo ng eksena doon. As in, kapitbahay namin, yung Loki's. LOQI''S, Loki's. Kung bukas lang ngayon doon, feeling ko may nagsi-stand-up comedy doon Kasi maliit lang siya na studio. Katabi siya ng Sakre. Oo. Loki's. Tapos, may mga nagigig na doon. So, para na siyang Route 196 doon. Umabot ang Ben doon Oo. Umabot ang Ben doon. Buti nga nagkasya Sila pala puno na Kaya ata parang sold out kasi konti na lang kasya. Pero may Loki, sayang, nagsara. Pero kumbaga, kumakapal na talaga yung tao. Pero alam mo pare, yung Neapolitan na area. Una pala Oo nga. pare naman. Ay, Coco Martin. Si Coco Martin ay taga RP. yun. RP. Oo. Oo nga pala. Taga Nubaliches si Nakalimutan Coco. natin yun, si Direk Coco. Si Direk Coco, tsaka si Jose Manalo. Yun. Taga dun din. Tsaka si Pekto. Si Pekto, kapitbahay namin si Pekto. Ayan pa. Pucha. Kita mo nga naman kung gaano kalupit ang Nubaliches. Ang dami natin nakalimutan. Oo. Si Pekto pare, taga village namin. Nakakalaro ng basketball. Pagpaliga namin, nangungulit siya doon. Pero seryoso rin yun maglaro. Tapos pag nagsisimba doon, handun siya, binabati siya ng mga tao. So isa yun sa mga pride ng village namin noon, si Pekto. Pekto. Tapos nagulat sobrang, yung panahon ng Wow Mali na Pekto, pucha, ang lupit nun. Pare, yung mga nangangalabit dun sa Wow Mali, yung mga nangungulit na nagpa-prank, kapitbahay namin. Pucha, di ba? Shout out sa mga taga-Roque compound. Yan, oo. Yan, Yan, dyan yan. shoutout ko na rin yung mga taga-Urbano. Yan. So, Oo nga, no? Pucha, doon mo talaga marirealize na na talagang nagpo-produce ng mga malulupit na artist ang Nubaliches. ay nako, sarap bumalik-balik, no? Pero, tawid ko ng konti, no? Kasi, from
Novaliches to New Zealand. Oy, Grabe wow, naman. yun, oo. Shoutout sa Cool Pals. Congratulations sa inyo, pare. Tuwing nakakita ko na naman ng bagong milestone ng Cool Pals, sobrang proud na proud ako sa inyo and happy ako para sa inyo. So grabe nagsimula ng umikot ng iba't ibang parte ng bansa. Sabay biglang atake na to New Zealand. Kumusta yung experience, pare? Daming baka. Ang lalaki ng tipak ng mga karne nila doon. Ang sarap. Alam mo yun yung ibang klase, tol. Ibang klase siya na. Kasi ngayon, ito yung first time naming lumabas ng bansa na may show. Kasi na kami nila GB dati, nag-Singapore na kami. 3 kami nila James. Pero ngayon, kasama namin si Muman tsaka si So, kami, ganun, ang maganda kasi may panibagong bonding kami. Syempre, kung gaano kami ka-close na magbabarkada, magkakapatid, binibigyan pa kami ng panibagong aral, panibagong experience, ganun. Sama-sama kami sa lamig, sama-sama din kaming kumain, ganun. Yung masasabi mo na gusto pa namin. Saan pa tayo pupunta? Saan pa natin parang ibang klase din kasi yung ma-meet yung mga cool pals sa ibang bansa. Yung diyan ka lang. Kami na pupunta. Ganon. Ganda. Tapos, nakakatuwa din na na yung bang makakwentuhan namin sila, malaman kung ano yung mga kwento nila, ba't sila pumunta, paano ang buhay nila doon. Unti-unti na parang yung masasabi mong blessed kayo na makakaroon ng chance na makapag-travel, magkaroon ng panibagong kaibigan. Kasi yung mga Sinag Production, ayan, sobrang smooth ng ng production nila. Di nila kami pinabayaan, pagkain, tulugan, pati pasyal, nandyan lahat. Si Jeffrey, siya ang dahilan. Dahil si Jeffrey ay Cool Pals, kinulit niya yung Sinag Production na magkaroon ng stand-up comedy nga doon, plus na live recording ng podcast. So, yung mga ganong napunta pa kami ng tol. Habiton. Oo, nakita ko. Yung Shucks, kung nasan yung maiyak-iyak ako eh. Lord of the Rings po. Paborito kasi yung Lord of the Rings Ako rin eh. Talagang yung pakiramdam na shit, dito nagkita si Frodo tsaka si Gandalf. Sabi niya, you're late. Tapos sabi ni Gandalf, hindi nalilate ang mga wizard. Sabi nga, bumili tayo ng lumay. Pero doon, pare. Oh, grabe. Kung saan sila, nakita ko kung saan yung pinakailaman nila, gumagana ng paborito mo rin ba yung Lord of the Rings? Yun pucha. Shoutout kay Ivan. Si Ivan TPN. yung namin, syempre, malupit na sound engineer namin tattoo siya ng dito, pinakita Lord niya, of the Rings. nakalagay dito yung basta 6 libre. Tsaka I love Saruman. Basta I love Saruman. Heart. Tapos, ang saya dahil yung kasama mo doon, yung mga barkada mo, yung mahal mo sa buhay. Yung parang tangin na hindi ko ma-imagine. Siyempre, inihiling ko din na kasama ko yung pamilya ko na makita rin nila yon. Pero, pucha, hindi namin hiniling to na makapunta dito. Sobrang talaga. Yung nandun ka sa part na hindi ka makapaniwala. Kasi siyempre, para siyang, yun din, yung parang, yung ang buhay laging may punchline na parang eto pala yun, yung siniset-up namin yung sarili namin sa isang mundong putang na makakapunta pala tayo New Zealand. Parang ganun siya. Tapos pa ba? Nung pumunta kami doon, tol, syempre ang bumungad sa amin Filipino food.
Okay naman. Yung parang shit, nasa New Zealand tayo pero Filipino food. Ganun. Pero okay lang naman. Kasi syempre, ibang klase pa rin yung makakain ka ng Filipino food sa ibang bansa. Baka naman tapsilog yan, pero yung baka galing ano. Ganun na nga, tol. Ganun. Yung nag-order kami dahil sa yung isang sponsor namin in-sponsoran kami. So, order kami ng nilagang baka. Ang sarap ng baka nila, tol. Ng baka, pero galing New Zealand. Galing yung New baka, Zealand, tol. Tapos parang alam mo yung baka na parang walang pinagdaanan na parang Stress-free. Inatupag na lang niya yung ngumuya eh. Parang ganun, wala siyang ang sarap ng baka. Ano pa ba yung pero nung huli may mga cool pals na nag-set ng dinner sa amin nun. So parang testingin naman natin yung New Zealand kiwi food ganun. So naghanda sila ng steak tapos yung kung ano yung mga kinakain ng mga taga New Zealand and na-enjoy din namin yun. solid. And ako nga, nakita ko happy ako na kasama niyo yung mga partner niyo eh. Oo, Kaya parang ano rin kayo doon eh, no? Bonding din talaga. Oo. Parang yun ang ano namin na kahit hindi man kami kumita ng malaki, pero yung kasama namin sila. Yung bang, yun na yung siguro yung hindi namin siguro mabibili. Yung ganun na moment na magkakasama kayo sa isang lugar na hindi nyo akalain na galing din niya, di ba? Galing tayo sa, yung sinasabi ko sa kanila na, biruin mo, galing tayo sa isang Orocan na lamesa. Lamesa natin, Orocan, hanggang sa nanginginig na tayo sa lamig ng New Zealand. So, nag-umpisa pa lang eh. Saan pa tayo pupunta? Ano pang mangyayari sa sa mga pupunta natin? Ano pa yung punchline na mangyayari sa mga ginagawa natin? So, ayun, lupit. Woo! Ganda no, ang daming punchline na dumaan and ang gandang punchline nitong pag-travel nyo. No, again, kasi nga lalo na grupo nyo sama-samang nagsimula na alam nyo kung gaano ka konti, kasikip, kahirap noon. Kahirap, totoo. 'Di ba? Na dinaanan nyo kaya nung nandiyan na kayo, iba yung paglasap nyo nung Oo, yung lasang gout. lasa. Yung ano, no, yung parang, totoo yun, yung parang, yung setup ng mga bawat panahon na pinagdaanan namin. Kasi hindi siya madali. Yung mga ginagawa natin kahit akala lang nila, kasi yung mga nakikita ng mga tao, mga finished product na lang eh. Pero yung struggle, yung kung saan ka dinadala ng mga ginagawa mo ngayon, yun yung mahirap eh. Yun yung mga hindi mo malilimutan. Kumbaga, bonus na lang yung makatikim ka ng masarap o makapunta ka sa masaya or ganun. Pero mas sa akin sa mga pinagdadaanan din talaga ako mismo, talagang pinagyayaman ko yung hirap, yung kung saan yung alam mong pasuko ka na pero ito pala yun. Yung mga ganun, yung mga part ng buhay mo na hindi mo alam kung saan ka papunta. Yung mga ganun. Yung mga challenges ng buhay natin yung talagang ang sarap niyang yakapin. Ganun. Sa akin, ganun siya. Bago magkaroon ng shirt na yan, ang buhay ay laging may setup. No? So, ang daming pinagdaanan bago umabot dyan. Tol. Kaya rin ganyan yung yung art niyan na may nagsastumble na upuan no? May mga pagdadaanan ka muna bago ka rin umabot sa entablado, no? Pero yun, ang ganda ng sinabi mo na dapat namnamin mo rin yung setup no? Pwedeng nandun ka pa ngayon, pero iba yung appreciation mo sa punchline. Kapag dinaanan mo talaga ng husto yung setup. No? Di ba pagka setup ka, talagang pasasarapin mo yan eh. Talagang nanamnamin mo yan. Talagang hindi mo muna ibibigay yung punchline. Eto muna. Parang ganun din siguro binibigay sa atin ni Lord. Diyan ka lang, huwag ka munang makulit. Kasi pag minadali mo yung punchline, hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun nanamnamin o hindi siya ganun ka-surprise pag binadali mo siya. So, ngayon sa punto ng buhay natin talagang ma-apply mo siya. Yung
pinapanalangin mo na dumating ka, darating ka rin doon. At pag dumating ka doon, putang ina. Sarap. Ganun kalaga yung mindset no? Mm. Kaya parang no? Siyempre, marami rin sa nakikinig, no? Kanya-kanyang mga dinadaanan din, iba't ibang industry. Pero yun, ang ganda rin makita at marinig yung pinagdaanan mo eh. Kasi, yun, no? Parang unexpected din, no? Hindi mo akalain, pero dahil sinunod mo yung linya ng masaya ka, and then, sabi nga ni GB, no? Parang sarili mo muna, kaya mong biruin yung sarili mo. And then, nung binibiro mo yung sarili mo, ang dami na rin natatawa. Doon na siya nagsimula, no? Na mas ma-appreciate ng iba. Kaya, ganda. Parang ano na to? Parang, ano to eh? Brother Nonong na to and Brother Ali na to. Pare, lagi. Diba? Yung mga, natin, mga inom-inom natin sa 70s Bistro dati. 70s Bistro, sa Tomato Cake. Tomato Cake. Andito lang ngayon. Pero ngayon, nag-New Zealand kayo. Ang balita ko, mag-aano ba kayo? Iba pang bansa? Yun, mag-Japan kami. First time ko mag-Japan, tol. Nakita ko yung trip niya dun eh. Nakita ko, sabi yung mga kinakain niya dun. Pucha, nakakaingit eh. At alam mo yung, pag nakita mo siya, shit. Pucha, ano mangyayari sa Japan? Grabe dun, pare. Parang, ako, fan talaga ako ng noodles eh. Oo, Kahit anong noodles, ako yung kahit simula sa lomi hanggang ramen. Mahilig talaga ako. Basta yung spaghetti, ganyan, basta yung kinakain na pwede siyang gamitan ng chopstick. Chopstick, sarap. Parang pangarap ko makakain ng ganun. Eto na yun. Yan Parang na, ganun yan na. na. Shit. Parang, shit. Ito ba mangyayari ba talaga yun? Tapos may show. Kasi ano na rin naman yun eh. Para siyang bonus na lang din yung makakain kami. Pero yung mamit namin talaga yung mga cool pals, ibang klase eh. Ano pa sila? Ang tawag dito yung... Kasi yung buhay nila dun, puro trabaho, tol. Di ba? Puro wala na silang inatupag kundi magtrabaho. At nung mga part na makikita at makikilala mo sila, ma-appreciate mo yung mga tito-tita mong mga OFW eh. Na parang ang hirap palang kumita ng pera para makapagbuo ng isang box. Yung balikbayan box. Parang ganun eh. Kaya yung mga simpleng at least madalaw namin sila. O yung parang mapatawa namin sila. O naman nila yung experience ng live podcast. Yung parang masaya din kami dun. Iba din yung balik sa amin. Iba yung hinahatid niyang kaligayahan na mamit namin yung ibang cool pals sa ibang lugar. Parang ganun. Lalo na yung mga walang chance na makapunta dito sa atin. Yun. Ganda. Talagang world tour na ng ng Cool Pals, no? Nako, baka naman. World tour na. At ano na yan, magdo-domino effect na yan. Tsaka mina-manifest natin dito sa Linya Linya Show. Kaya sa mga nakikinig, sabi ko kasi millions and millions din yung nakikinig sa atin dito, pare. Yung nakikinig sa inyo dyan na nasa ibang bansa, na fan ng Cool Pals, fan ng comedy, kunin nyo na yung Cool Pals. Grabing experience, ma-witness sila. At iba rin pag live, no? Sabi nga ni Enigma, iba pa rin pag live. Ay, nakakatuwa. May mga cool pals na suot ang mga linya-linya shirt. Uy, salamat. Oh. Salamat Totoo. sa mga Cool Pals. Totoo, sa New Zealand, tol. Oo nga. Oo, sa New Sinend Zealand. sa akin ni Henry. Oo, yan. Oo. Shoutout kay Henry Villamiel, no? Na nakalinya-linya pa daw sila, mag-asawa. Totoo yan. Nung minute kayo, sabi ko, grabe naman. Shoutout, Henry, yan, mga umasikasa sa amin. Sila JC, yan. Shoutout sa mga taga New Zealand na nakalinya-linya shirt din. And sa Japan, nung galing kami ni Rich doon, kinita pa namin si Masa. Oo nga, Kasama syempre. namin si Masahiro. The legend. Ang tawag ko dyan hero ng Masa. Si Masahiro. Ganda, Masahiro. Si Masahiro. Hero ng Masa. No? Ewan ko baka naasar siya dun. Pero, ayan, shoutout sa'yo, Masa. Grabe, and ako naalala ko, parang full circle talaga to eh. Nung nag-record tayo ng Cool Pals episode sa bahay ni GB, isa kami sa mga unang naging guest ni Victor.
Sinoutout nyo si Masahiro. So, nakikinig siya nun. Oo. So, sabay pumunta ako doon. Nalaman ni Masahiro na nandun kami. Minessage ako, kinita namin ni Rich. So, nilibre niya pa kami ng kain. So, sabi ko, grabe rin, syempre, hard-earned money niya yun. Tapos, nilibre kami ni Rich. So, parang, biyaya din ng Cool Pals yan, pare. Si Masa, ewan ko kung alam nyo, si Masa, pag uwi yan, ginagawa niyang tradisyon na binibigyan niya ako ng Nissin Cup. Wow. Tsaka yung UFO na noodles. Oo. Ewan ko, parang sobrang muntik lang ang akala ko nga, aalis yan si Masa, ganun. Pero malulungkot kami syempre kung mawawala siya dun sa Cool Pals. Pero nagstay pa rin naman siya. Kasi importante ang kasipagan ng Hapon sa isang organisasyon. Pero marami siya sinabi sa akin. Ayun na nga. Doon na tayo mag-usap. Ilibre mo rin kami. Pero yun, akalain mo may bahay yan ha. Ang lupit, may bahay siya sa Japan. So, makikitulog ba kami dyan? Pero nakakatuwa. Yan si Masa. Yan. So, ang katuwa lang na iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no, may mga na touch ang Cool Pals, even yung podcast natin, The Linya Linya Show, Linya Linya. So parang ang galing din, no? Parang biyaya din ng ng humor, ng comedy na nakakapag-connect, no. So shoutout ko na rin si Jomar J, no, kasi nakakatuwa si Jomar ay isa sa mga unang listeners namin ni Victor. Na napapansin ko noon, comment ng comment, alam niya yung mga episode ng Linya Linya Show. So, natuwa ako na parang nung eventually, alam ko, nag-Cool Pals na siya. Tapos eventually, nung naging work niya ay Cool Pals, na binubuhay na ng Cool Pals si Jomar, na napauwi siya ng Manila, makasama yung pamilya niya dahil sa Cool Pals. Siya ngayon. Grabe siya. Galing siya, di ba? Ang galing, nagko-comment lang siya dati. Tapos ngayon, comedian na siya. Grabe. Kaya nung naglinya-linya lang, sabi ko, hindi pwedeng hindi masama to si Jomar sa lineup. So, kahit nakapag-open mic siya. Shoutout sa'yo, Jo. Grabe, no? Parang ang saya lang nung ikot. Ang saya talaga nung ikot. Kasi even yung mga tayo mismong magkakasama noon, and then yung mga fans din na nagiging involved na rin sa mga ginagawa natin. Tapos nakikita nyo rin yung effect niya sa buhay ng iba't ibang tao. Grabe. Parang halika, samahan nyo kami sa hirap. Hindi yung pa-comment kayo dyan. Samahan nyo kami dito. Pagsama nila, no? Ang hirap pala dito. Samahan natin to. Di ba? Sama-sama sa hirap at sama-sama sa tagumpay. Yan. Yung maganda. Pero, sa setup muna. Setup bago muna. Punchline. Oo. Kasi nakakatuwa nakita na nila kung ano yung umiikot, di ba? Yung kung ano ba yung nature ng mundo. So, yung mundong ginagalawan namin. So, nandun na rin sila, involved na rin sila. At nagstay sila. So, maraming salamat. Kasi, syempre, dahil din sa inyo, sa binibigay nyong talino, sipag, nagpapatuloy pa yung ginagawa natin para ma-reach pa natin yung ibang mga Pinoy o yung mga comedy fan. Tsaka nakakatuwa, tol. Kasi isang part na pagka nakita ko ng sotay linya-linya, lalo na dun sa ibang bansa, makikita mo na kung gaano sila ka-proud maging Pinoy. Suot ko. Galing to sa Pilipinas, sinusuot ko siya, nire-represent ko siya dito. So pag nakakita ko ng ganun, wow, parang nakakabilib na hindi, kumbaga parang yung pagtangkilik ng sariling atin na nandun pa rin para sumuporta sa atin. Katuwa, no? Kaya salamat sa mga nagsusot ng linya-linya dyan, ng mga Cool Pals or mga linya-linya fans din. And grabe naman, kung full circle lang ang pag-uusapan, isa si Nonong sa mga unang nagsuot ng linya-linya. Isa si Nonong sa mga unang nagsuot ng linya-linya, kaya nakita kami sa TV, nakita kami sa social media, yung mga suot ni Nonong sa mga taping niya noon, nakapahingi ng pahinga siya, no? Grabe, no? Na umabot dati kasya pa Kasya pa Ito 3XL na to. 3X na to.
Oo, 3X na to. Oversized 3X na to. Totoo. Sabi ni Nonong, hindi. Nagkano ko, tol, hindi na kasya. Medyo i-up mo ng konti. Medyo napalakas tayo. Pero kumbaga parang kasama yan sa journey ko. Palagi. Tsaka proud ako na nagsusot ako ng linya-linya. Palagi. Kaya again, ako sobrang proud ko rin na syempre nauna na tong Cool Pals shirt. Nauna na may Comedy Manila shirts. Pero ang saya rin na magkaroon ng individual collab sa inyong mga komedyante. So ako, tagal ko ng pangarap to. Nangyari na. Suot na ni Nonong ngayon. Kasyang-kasya. Kasyang-kasya. Ano? Kung ikaw mabodega ka din. Kasya sa ito. Ay, ano ba kayo? Paano yun? Pag kunyari, nasa ibang bansa sila, kaya ba nilang mag-order? Ganun? Oo. Worldwide shipping ang linya-linya pa. Ayun, di ba? So, nasa linya-linya.ph yan. So, yung mga Pilipinong nakasuot ng linya-linya shirts, yung iba sa kanila, umuwi dito, bumibili, yung iba pinadadala sa kanila, pero kayang rekta. Kayang rekta. So, kahit nasaan kayo, as in, kung saan may shipping, kaya namin ipadala sa inyo. So, itong shirt ni Nonong, super proud ako na makagawa ng solo collab with Nonong Balinan. Ang buhay ay laging may punchline. And tuwang-tuwa lang ako kung gaano ka pogi si Nonong dyan sa ano na yan. Ang galing ng artist niya, pare. Ang ganda. Talagang kitang-kita no? Ang galing, natuwa ko dito. Tsaka updated look mo yan. Oo Hindi nga. na yan yung look mo noon na mukhang pulis. Oo nga, layo na. so, Pero yun nga, parang ibang klase. Ang sarap. Nako, salamat, tol. Sobrang salamat na kita mo may collab shirt na ako na hindi ko akalain na yung may isip ko o hindi naman siya sinadya yung word na yun o yung phrase na yun mapupunta pala sa t-shirt. Kaya salamat, linya-linya. Salamat, tol. Salamat, men. Grabe. Thank you. Super special niyan and kaya rin ang saya ng conversation na to kasi ang kapal nung ibig sabihin nung ang buhay lagi may punchline. Hindi lang siya basta linya or mga salita, no? Ano siya sinasabuhay ni Nonong, no? Sa mga dinaanan niya. Kaya lalong ang sarap pakinggan itong episode na to kasi ang daming pinagdaanan bago dumating sa linya na yan at saka sa shirt na yan. At deserve yung shirt na yan. Ano? Thank you, linya-linya. Pasot-sot lang si Nonong noon ng linya-linya. Ngayon may sarili na siyang linya-linya shirt. Diba? Naka-sementado na yan. And ano na yan. Thank you. Pwede nang kolektahin. So, syempre, alam namin na request lagi ng mga Cool Pals na bigger sizes. Oo, totoo. At saka mga fans ni Nonong. Masasabi ko na yung mga Cool Pals o yung mga fan din majujubis. Majujubis, ayan. So, represent, no? So, hanggang 5XL lang ni-recommend ko dyan. So, 3XL, 4XL, 5XL, kasya na, no? Yes. Oh. Ayun, no? Oh, si Ivan, pare, Salamat, pa. Ayos ba? Kasya na. Kasya, pare. Hindi babakat ang utong. Yan, diba? totoo. Pusod mo lang. Pero friendly talaga sa chan yung linya-linya yung fit namin. Kaya parang kahit na medyo nagbabulge, sakto yan, di ba? And ang ganda ng design talaga. Shoutout kay Paul. Ang galing. Gawa ang ni galing. Paul Atienza yan. Ang galing yan. Ang galing. Ako siya. Di ba? Kung ano yung naging buhay ko, nandito siya lahat. Tsaka alam kong medyo siyempre style ni Nonong medyo humi-hip-hop lifestyle din dyan. Oo naman. Kaya ang laki nung print, ang ganda. No? So basang-basa mo siya pero meron din siyang may style din, very shirtable. Kaya diba? solid. Sa mga gustong ma-score niyan, unahan na lang kayo, linya-linya.ph, limited edition lang. Ang gandang suotin yan kapag manunod kayo ng stand-up comedy shows ni Nonong, ng Cool Pals, ng Comedy Manila, o kung nyo lang, panlabas nyo, or kung saan man. Swak na swak yan. Ang buhay ay laging may punchline. And, hindi lang collab shirt ang gimmick namin ni Nonong, ang collaboration namin ni Nonong. Matagal lang pinaplano at ito nandito na ang linya-linya X Nonong Balinan. Tayo with Nonong Balinan sa September 26
27. Baka 26 sila pumunta. 27, Sabado. No, premium time. No, 6 p.m. tayo mag-start. 5 p.m. ata ang open. door. Tapos 6 p.m. mag-start tayo. Ako, tagal ko nang gustong kunin si Nonong kasi iba rin yung mga tropang hinahatak nito no? So, unang beses namin na may stand-up comedy show na may music din. Sino yung mga inimbita mo, Nong? Tol, ito talagang parang talaga, ito yung mga trip namin. Music tsaka comedy. Tsaka yung mga inimbitahan natin yung mga tropa din talaga natin. Nandyan si Keija. Si Keija, tropa na namin yan. Noon pa. Nandun ka sa music video niya. Napanood kita doon. Lihim ng Amo. Lihim ng Amo. Andyan na. Kumbaga parang sa amin walang iwanan. Ngayon hanggat sa saan mapunta, tropa pa rin. So hindi siya mawawala sa linya-linya. Doon sa tayo-tayo, kasama din ang isa sa pinakamasarap na boses. Paborito ko, Pucha. pare. Tuwang-tuwa ako na nakikinig ka rin pala kay Marvin Ivan tapos na nag-guest nyo pa. Kasi nung napakinggan ko siya, sabi ko, pucha, may ganito pala tayong talento, pucha. Maraming mabubuntis to. Oo nga, grabe yan. Halimaw yan si Marvin, pucha. At may mga bagong kanta si Marvin Ivan. Malamang tutugtugin niya yan sa sa Gusto ko tayo-tayo. mapakinggan yan. Tapos syempre hindi mawawala yung mga yung mga malulupit to, yung mga pag ako kasi sobrang fan ako nitong mga to, yung mga bagong breed ng ng stand-up comedian na to. Sobrang bilib na bilib din ako sa sipag nila. So hindi mawawala yung paghanga ko sa kanila, kaya sinama ko sila dun sa lineup. So kasama natin si Patrick Bobis. kulit niyan. Syempre yan ang second runner-up ng Open Mic Competition ngayon 2025. Ang champion ng 2025 Open Mic si Sherwin Aguilar. Ay, ang galing niyan. Pucha, napakalupit din yan. Grabe Nawalan yan. ng trabaho Paborito yan, ko yan. kaya manood kayo para may pampasweldo kami sa kanya. Tapos, syempre hindi mawawala si Asher ng Pinas. Ay, grabe. Si R.A. Acosar. Pare ako, sir. Kasama din namin. Pakagaling yan ni R.A. At syempre hindi mawawala ang hari ng Tondo. Si RG Malgapo. Ayan. Yan RG, yung mga solid. feature natin. Mga mga fastest rising star ng stand-up comedy. So, syempre, at ako, magpe-perform ako dyan. Magta-try din akong, syempre, music at comedy. Hindi mawawala yung ukulele dyan. Habaan ko din yung set ko, syempre. Susulitin na natin yung gabi na yan dahil first time natin sa tayo-tayo at syempre sa tiwala na pagbigay sa atin sa collab shirt, susulitin natin ang araw na yan. Yun, Let's grabe. go. Let's go. Excited na ako. Kailan ba ito lalabas? Ito, ilalabas namin to next week. Siguro ilang days before ng show mo. Wednesday tingin ko. So by the time na ilabas tong episode na to, halos Monday ata natin to lalabas eh. By Wednesday, nakalabas na yan. Okay. So abangan nyo online, linyalinya.ph. May Shopee at Lazada rin yan. Pero dun sa show mismo, punta kayo, available yan. So at least sure yung stocks nyo dun. So yung ticket huwag nyo kalimutan, nasa linyalinya.ph yan. Sobrang sulit nung ticket kasi music at tawanan. At may voucher. May voucher kami, no? Yun. So may pa-voucher tayo ng linya-linya. Bumili ka na nga ng ticket, tatawa ka na, makakinig ka ng music, meron ka pang bawas dun sa pambili mo ng shirt. Yes. So sagot na namin yan. O sa lahat ng mga comedy fan dyan o sa hip-hop fans, magkakaroon tayo ng event na sa iisang araw lang pinagsama na namin. Kung napanood nyo na ako syempre sa Linya Linya Land, ini-invite ko rin kayo. Sulitin natin tong gabi na to. Let's go. Woo! Nong, ano pang abangan nila sa'yo? Saan kanila pwede pang mga alam naman na nila yan? Alam nyo na. Basta ngayon, medyo nagkaka-interest akong sumali sa mga tournament ng Tekken. Totoo? Oo, gusto ko. Wow! Ngayon, medyo nagpa-practice ako ngayon. Yun ang mga trip ko. Yung bago sa akin. PS5. Medyo bumalik ako sa mga Sa fighting roots. games. Oo. Tapos, ano pa ba? Syempre, The Cool Pals, Comedy Manila,
Linya-linya. Ano pa ba? Ayun, abangan nyo. Pupunta kami ng Japan. Pupunta kami ng Singapore. May mga nakalinya pa sa Cool Pals Subic. Ano pa ba? Magkakaroon pa pala. Abangan nyo. Magkakaroon ng The Cool Pals Awards. Oh my God. Wow. So, abangan nyo kung ano pa mangyayari ngayong taon. Hindi pa tayo tapos. September Marami pa lang. Ang dami pang mangyayari. Kung gusto nyo ako i-follow, meron ako sa IG, sa Facebook, sa TikTok. Nonong Balinan lang. Yun. Salamat Comedy Manila, salamat Cool Pal, salamat Nonong. Ang laking inspirasyon ng mga komedyante sa atin. Dumaan tayo sa kung ano-anong pagsubok. Sineset up tayo ng buhay pero may mga punchline silang bumubuhay sa atin, no? Ang laking inspirasyon sa linya-linya ng mga komedyanteng to. Mga kaibigan sila pero super duper fan ako ng mga to. Kaya suporta natin sila, no? And yun, gusto ko magpasalamat sa iyo, Nong, sa mga ginagawa mo, pare. Thank you. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin palagi, brother Ali. Ako ay bilang isang masugid na taga-subaybay at fan ng stand-up comedy at binabandera nyo. Grabe kayo. Congratulations sa Cool Pal sa sunod-sunod yung mga success at saka sa mga komedyante, stand-up comedy ng Pilipinas, Comedy Manila. Abangan nyo, ang dami-dami magagaling na mga komedyante dyan. Regular ang mga events nila sa Cool Pals at The Cellar, merong Brick Wall, ang daming iba-ibang mga stand-up comedy dyan. Ang laki ng tulong nila sa lahat ng mga kabulastugan na nangyayari sa Pilipinas. Nandyan sila para pasayahin pa rin tayo kahit paano. Para magtuloy-tuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin. Yun. Kaya yun. Ang buhay laging may punchline. Let's go. Salamat. Ingat kayong lahat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.